no? Sa totoo lang mga kababayan, no? Yung ating tatalakayin ay patungkol nga kay Kibuloy, no, na ang sabi nga ni Trillanes, yun daw mga eroplano, mansyon, negosyo, yaman, lahat daw yan ay pagmamay-ari ni Digong, na which is sinabi ni Trillanes yan doon sa Kongreso noong siya'y ipinatawag, no, sa pagtistigo dito sa mga yaman at sa mga pumapasok na mga droga sa mga Duterte. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin na maskin si General Torre, no, nagtaka rin kung saan galing. Ma'am PB, ayun, may galap shout out. So ito pa ha, mga kababayan, ipakita ko po sa inyo, no, na sa DZMM, ultimo si General Torre po nagtataka saan nanggaling yung pera. Yan. Yan mga kababayan, na ultimo si General Torre nagtaka kung saan nanggaling ang mga bilyunis na pera ni Kibuloy, na kung saan mga kababayan, hindi naman siya katulad sa Iglesia ni Cristo. Ako maniwala ako sa Iglesia ni Cristo kung aabot man bilyon-bilyon ang pera kasi maraming miyembro, no? Kung tutuusin natin mga kababayan sa Philippine Statistic, no, ang Iglesia ni Cristo may maibuga, no? Pero pag sinabi nating KOGC, wala po sa Philippine Statistic. Eto ha, i-search natin mga kababayan. Bago natin tatalakayin itong interview kay General Torre, na pati si General Torre nagtaka kung saan galing ang pera, at sa mismong paglabas ni Trillanes yan sa Congress nung ipinatawag. I-search natin mga kababayan na meron bang KOGC? Ilan ba ang miyembro ng KOGC? Ilan ba ang miyembro, mga kababayan, ng KOGC? Ito, Ma'am PB, maraming salamat po ma'am. Ma'am Ashley Kate, hello po. Ito mga kababayan, ayon sa AI, ito ha, sinesearch ko lang po sa Google, ang nakalagay kasi mga kababayan, ito po. Ayan, ilan ba ang miyembro ng KOGC? Ayan. Ayon sa ulat noong Mayo 2025, ang Kingdom of Jesus Christ ay may mahigit 5 milyong miyembro. Pagkakaiba sa ulat, sa mga panahong ito nagkaroon ng mga operasyon ng pulisya sa kanyang compound kung saan ang ilang miyembro ay nagpahayag ng suporta sa kanilang pinuno na si Pastor Kibuloy. Impluwensya. Ang bilang na ito ay binanggit sa konteksto ng nakuhang boto ng isang senatorial aspirant na konektado sa grupo. Ayan, paunawa, ang datos na ito ay nakabase sa ulat noong May 2025 at maaaring magbago. Ayan ang sabi, mga kababayan. So, nag-base lang daw sila na umabot ng 5 milyon ang miyembro kasi nakuha daw yun ni Kibuloy na boto. So, nakakuha siya ng botong 5 milyon nang tumakbo siyang senador, kaya yun na daw ang base ng 5 milyon daw ang miyembro ng KOGC. Ngayon, mga kababayan, ang tanong, kung doon magbe-base sa 5 milyon ang miyembro ng KOGC, bakit nung itinanong ni Risa Hontiveros kung ilan ba talaga lahat ang miyembro ng KOGC sa Senado noong ni-trial si Kibuloy, no? Bakit hindi ni Kibuloy masagot-sagot? At ang tanong, kung 5 milyon ang miyembro ng KOGC, saan-saan po ang mga sambahan nila? Saan-saan po ang mga simbahan nila? Kasi kung i-compare natin ang INC at KOGC, maniniwala ako na ang INC aabot sila ng 7 milyon, no? Or 5 milyon lagpas pa. Kasi bawat rehiyon, bawat distrito may simbahan sila. Pero itong kay Kibuloy, matanong ko lang, saan po matagpuan yung simbahan nilang iba-ibang lugar? Ang pagkakaalam ko sa Davao sa Amerika, meron at sa Davao. Pero mga kababayan, sa Amerika hindi naman po siguro aabot ng 10 simbahan, meron. At sa Davao, iisa lang po. Nako, mga kababayan, kaya nakakapagtaka paano po kumuha si Kibuloy ng bilyon-bilyong pera
kung hindi nga natin makikita kung saan at sino-sino ang mga miyembro. Kung maalala ninyo mga kababayan, nung inaresto itong si Kibuloy, halos hindi nga umabot 1,000 yung mga nagprotesta doon sa Liwasang Bonifacio. Diba? Ayan. Mga kababayan, pakinggan natin itong interview kay General Torre ng DZMM sa mga testimonya ni Trillanes doon sa sa Congress, mga kababayan. Kasi marami pong nagtaka dito na sinabi ni Trillanes na ang mga yaman, kamusta naman kasi ang mga yaman daw, mga kababayan, ni Kibuloy ay pagmamay-ari ni Digong. Ito mga kababayan ha. Ito. Wop. Yung pagbagal talaga dyan. Pero paglampas naman, medyo okay na. Okay na ako paglampas ng Ortigas, northbound. Ayan. Kagabi, medyo okay naman. At nakita natin na dahil long weekend na naman, kagabi, talagang marami ang nagsiuwian at marami ang nagsilabasan ng Metro Manila. Si General Okay, Torre. GM, lilihis lang ako ng konti. This has something to do with dati pa ninyong statement na lumulutang na naman sa social media na sabi nyo, based on sa mga nangyayari sa mga testimonya din sa dito sa House Justice Committee, naniniwala kayo na yung mga sinabi ni former Senator Trillanes na mas malaki ang ibig sabihin ang impluwensya ni Pangulong Duterte compared kay Kibuloy na sinasabing mamay-ari ng mga aircraft or mga syempre in terms of yung mga eroplano na ginagamit talagang pag-aari din talaga ni dating Pangulong Duterte? Ayan. Ang sinasabi ko lang po is that nang tayo ay nandun sa Davao at ini-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy, hindi ko nakita yung sinasabing napakarami niyang tagasunod. Dahil kung yung sinasabi niyang milyon ng kanyang tagasunod buong mundo. Si Kibuloy si Kibuloy. Sa 16 days, ni Kibuloy. Sana hindi nung 16 days na nandun tayo sa loob at hinahanap natin siya sa kanyang KOJC compound. Yeah. Hindi sana ang nag-rally doon, wala nang tigil at dahil milyon nga ang kanyang tauhan, Yes. sabi niya. Pero wala tayong nakikita gano'n eh. So, hindi talaga ma-explain sa side ko kung bakit gano'n karami lang ang nakita kong tao doon. Mga 1,000 lang yun eh. Tapos nung kanyang 39th anniversary, noong September 1, 2025, supposedly, milyon ang darating worldwide. At totoo nga, may mga nagsidatingan, may mga panakanakang dumating galing ibang bansa na mga pastor nila, mga ministro nila, at mga miyembro nila, at pati rin sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang total count nila nung gabi na yun ay 2,400 at ang iba doon, na-detect pa namin na mga hapot lang, na mga tao galing sa ibang kalapit na probinsya. Narinig nyo mga kababayan? Kasi ganito yan mga kababayan, ultimo nga si General Torre, nagtaka. Ang sabi, milyones daw ang miyembro ni Kibuloy, pero noong ito'y inaresto, bakit hindi nga daw umabot 1,000? Tapos nung nag-founding anniversary, halos hindi umabot 5,000 yung tao. Mahigit 2,000 lang at napag-alaman pa daw nila, hakot pa yung iba. So ngayon mga kababayan, paano ka maniniwala nakikita si Kibuloy ng bilyon-bilyon kung hindi nga niya maipakita na milyon ang supporters niya? Ngayon mga kababayan, sa testimonya ni Trillanes, may possibility na imbestigahan ang yaman ni Kibuloy. Baka dyan sa yaman ni Kibuloy, ipinasok ni Digong ang mga yaman niyang iba. Kasi ganito yan mga kababayan, no? Actually mga kababayan, kapag usaping simbahan kasi walang tax yan. Kahit bilyon-bilyon ang pera niyan, hindi sila hahabulin ng BIR, hindi sila hahabulin ng Security Exchange and Commission, hindi sila hahabulin ng COA. Kasi nga, may batas kasi tayo mga kababayan na kapag relihiyon, walang tax. Tax-free kasi yan. Sorry mga kababayan. So, yun ang katanungan ngayon mga kababayan. Na ultimo si General Torre, napansin niya na 60 days si Torre dun sa Davao, sa baluarte ni Kibuloy nung ito'y kinukutkot nila ang lupa. Bakit hindi daw umabot ng milyon? Pati sa founding anniversary, hindi umabot ng milyon at halos 2,000 lang. Kung milyon, syempre, kung katulad yan sa
dating daan, kung maalala nyo, pag sinabing anniversary, puno. Yeah? Pag sinabing Iglesia ni Cristo, mapupuno agad doon sa may Bulacan, di ba? Makita nyo yung Philippine Arena doon. Maniniwala ako, pero bakit kay Kibuloy, halos na founding anniversary, walang dumalo, 2,000 katao lang, hakot pa yung iba. Yan ngayon mga kababayan, nakakapagtaka na may possibility talaga na itong sinabi ni Trillanes, no? Na ang mga pera ni Kibuloy ay pera ni Digong. Nako po mga kababayan, ulitin ko ha, na pati si Trillanes nagtataka ay si General Torre. May mga nagsidatingan, may mga panakanakang dumating galing ibang bansa na mga pastor nila, mga ministro nila, at mga miyembro nila, at pati rin sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang total count nila nung gabi na yon ay 2,400. At ang iba doon, na-detect pa namin na mga hapot lang, na mga tao galing sa ibang kalapit na probinsya. At dinikisan lang nila para maging part lang ng kanilang selebrasyon. Sinuotan lang. Medyo questionable sa akin yung number ng tao. At kung kaya, yun nga, kung hindi galing sa mga miyembro ang mga ginamit ng pera para sa kanyang mga infrastruktura doon sa pagkalaki-laking Kingdom. Supposedly biggest indoor arena sa buong mundo, saan nang galing ang pera? Yun lang naman ang sinasabi ko. Okay, so bali ang feeling nyo, the bigger influence talaga is from the camp of si President Duterte, former President Duterte, at saka ang tingin nyo rin, hindi pag-aari ho ni Pastor Kibuloy yung mga aircraft, ito ay pag-aari talaga niya. Yun din kasi sinabi ni si former Senator Trillanes, ay pag-aari daw talaga ni former President Duterte. Nako! Ang sinasabi ko lang is baka walang kakayahan si Kibuloy na bilhin ang lahat ng mga yan. Kung ang basihan lang natin ay ang dami ng kanyang mga supporters. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, kung basihan natin ang supporters ni Kibuloy na hindi niya mapatunayang umabot ng 1 milyon, paano niya maibili itong mga private jet, mansions, lupa na, yung ibang lupa nga galing sa lumad, inagaw lang eh. 'Di ba? Yung itong kanyang mga private cars, itong mga mansions, yung mga pera niya. Kung magbe-base tayo sa supporter lang galing, sa followers lang niya galing, mga kababayan, hindi po aabot ng milyon. Sa totoo lang mga kababayan, kung mapatunayan man nila na umabot ng milyon, mga kababayan, patunayan nila, ilabas nila, wag silang dumikit sa INC. Kaya ang mga tao ngayon nagtataka at may doubt na talagang ang sinabi ni Trillanes ay mukhang totoo. Bakit? Nakakapagtaka lang, bakit si Kibuloy nagkaroon ng bilyon-bilyon kung ang kanyang mga followers, sabi nga ni General Torre, ay hindi nga umabot na 5,000. Founding anniversary, 2,400 lang, hakot pa yung iba. Tapos nung in-interview ni Risa Hontiveros itong si Kibuloy, ilan ba talaga miyembro ang KOGC? Ang sabi naman ni Kibuloy doon sa Senate, ano ba ma'am, yung totoo o yung ano lang, sabit lang? May ganun siyang sagot parang ganun. Tingnan nyo ha. Mga kababayan, nakakapagtaka po talaga. Kaya siguro ginawang administrator. Kaya nga, di ba mga kababayan, ito, ipapanood ko sa inyo ha. Balita ito, kaya ginawang administrator si Digong ni Kibuloy. Kasi kung tutuusin, kung gagawa ka ng administrator, di ba dapat kapatid mo, tatay mo, nanay mo, pamangkin mo, or kadugo mo lang. Kasi pag mamayari mo yan, bakit ibang tao? Inanunsyo ng Sunshine Media Network International o SMNI sa pamamagitan ng kanilang post sa X account kahapon ang pagtatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy. Walang ibang detalyeng ibinigay ang SMNI. Ngunit si Duterte ay kilalang malapit na kaibigan ni Kibuloy na siya ring spiritual advisor ng dating Pangulo. Hindi naman ikinagulat ni former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas ang balitang ito. Dati kasi sinabi na ni Digong, no? Si Digong mismo nagsabi siya. Alam mo na si Kibuloy,
pag may bibilin siyang isang bagay, Dugtong dinodoble bituka niya yan eh. para yung kalahati ibibigay sa akin. Mm. So, ibig sabihin, yung kanilang bituka nakatali sa isa't isa, lalo na sa usapin ng kayamanan. No? Kaya hindi nakakagulat na siya yung huling administrator. Ayon pa kay Llamas, kung sakaling magkaroon man ng malaking problema si Kibuloy, ay ang dating Pangulo na ang bahala sa kanyang mga ari-arian. Dahil Hala! nilang habol nila para may chilling effect doon sa mga mag-aambisyon na, na makiagaw doon sa kanyang kayamanan. No? Malaking tanong din para kay dating presidential advisor kung may buwis ba ang mga pag-aari ni Kibuloy. Wala! Dahil dapat yung binibuwisan yan eh. Oo. Kaya mga kayamanan, baka tax exempted dahil relihiyon daw. Relihiyon yan Ngayon ay eh. wala pang komento mula sa dating Pangulo at sa KOJC kaugnay sa mga pahayag na ito ni Llamas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalag. Oh, ayun, narinig nyo mga kababayan. Sasabi kasi ni Trillanes doon sa Congress, sa committee, no? Sir Michael Oralio, maraming salamat po sir sa yung $5 super sticker. Thank you so much. 'Di ba? Sabi nga ni Trillanes, itong eroplano, mga sasakyan, mansyon, yaman, kalupaan ni Kibuloy ay pagmamay-ari ni Digong. So, ngayon mga kababayan, itinanong pala ng DZMM itong kay General Torre kung ano ba ang reaksyon mo at totoo bang nakita mo itong mga kayaman yung ano na to na sa time na inaristo mo si Kibuloy, umabot ba ng milyon-milyon itong kanyang mga followers? Sa reaksyon naman ni General Torre, wala daw, hindi daw umabot ng milyon at kung tutuusin nga daw, hindi abot libo. Tapos sa founding anniversary, dumalo, 2,400, hakot pa yung iba. Oo. Naku mga kababayan, patay ka din na. Nanganganib ngayon mga kababayan na itong yaman, yaman ni Kibuloy, iimbestigahan kaya posibleng pagmamay-ari daw, ano daw, Kent, anong taon ka pinanganak? Ayan. Sabi ni Mimi Bagasbas, secret. Ito Hontiveros to Kibuloy. Ayan. KOGC member. Ito dito mga kababayan. Ang masasabi ko lang po ay magpakita naman sila ng konting hiya. Nagpapasalamat ako. Salamat kaayo. Samantala, mga kabombo, Nagkabayaran o nagkakako? Tinanong kasi ni Risa Hontiveros mga kababayan kung ilan ang miyembro. Honorable, paano po yung ano? Ayan. Ito. KOGC. Ilan ang miyembro? Miyembro Hontiveros. Kasi lalabas yan mga kababayan. Actually, kung Nung napanood, nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Kibuloy, tandang-tanda ko, ang sabi sa amin, Lisa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command Sir Berhel, hundreds hello of po. thousands, if not millions of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Kibuloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Ayan. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aaral.
para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, yung show cause order ay Kaya ngayon mga kababayan, yun yung katanungan. Ilan ba talaga? Ha? Ilan ba talaga ang miyembro? Ilan ang miyembro ng KOGC? Yan mga Araw sa pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano daw, pangalawa? Pangalawa raw sa pinakamalaking pangalawa. non-Catholic Christian Church sa Pilipinas, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa daw. I-fact check po natin yan. Fact check ha, fact check. Fact check. Pangalawa daw. Pangalawa daw sila pangalawa daw si Kibuloy mga kababayan, ang simbahan sa pinakamalaki sa Pilipinas. Laman lagi ngayon ng balita ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Yun nga. Kaugnay sa mga kinakarap na reklamong human trafficking at sexual Malalaman natin abuse. yan. Marami tuloy naglalabas ang pahayag tungkol sa kontrobersyal na pastor at sa kanyang simbahan. Sa isang artikulo nga ay nabanggit ng isang kolumnista na ang Kingdom of Jesus Christ daw ay ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church ngayon sa Pilipinas. Kung ikukumpara nga raw, merong 5 milyong miyembro si Kibuloy, samantalang ang Iglesia ni Cristo ay meron lamang daw 3 milyong miyembro. Totoo nga ba na ang Kingdom of Jesus Christ ang pangalawang pinakamalaking non-Catholic Christian Church sa Pilipinas? Inulit po yan ang Facts First PH at ang Press 1 PH. Base sa record ng Philippine Statistics Office noong 2020, wala po ang Kingdom of Jesus Christ sa listahan ng top religious affiliation sa buong bansa. Kita nyo mga kababayan? According sa kanila, 5 milyon ang miyembro ni Kibuloy at talo daw ang Iglesia ni Cristo dahil 2 milyon lang. Noong ichinik ito sa Fact First PH, mga kababayan, ayan po ang lumabas. Pakita ko po sa inyo ha. Pakita po natin. Kaya magtaka tayo, saan galing ni Kibuloy ang milyon-milyong pera o bilyon kung, ayan, number 2 daw sa pinakamalaki sa Pilipinas ang KOGC. Number 1 religious affiliation in the Philippines 2020 sa Philippine Statistic. Religious affiliation, number, percent, and rank. Philippines, 108,667,000 katao. Number 1 ang Roman Catholic, 85,000. No? 85,645,000. Pangalawa ang Islam, 6,981,000. Pangatlo ang Iglesia ni Cristo na may 2,806,000. Seventh-day Adventist na may 862,000. And kay Aglipay, merong 818,000. So, wala pong KOGC. Nakita nyo po mga kababayan? Wala pong KOGC sa fact check ng News 5. So mga kababayan, maitanong ko lang, paano si Kibuloy nagkaroon ng billion kung wala naman sa listahan ang kanyang simbahan? Maniwala ako na ang Aglipay, pwede pa. Ang Seventh-day Adventist, pwede pa. Iglesia ni Cristo, Islam, Roman Catholic. Pero wala po dito ang KOGC. So saan galing ni Kibuloy ang bilyon-bilyon niya? Hindi pa kaya ito ay pera ni Digong na pinahawak lang kay Kibuloy dahil alam po ng sambayan ng Pilipino at sa konstitusyon ng Pilipinas na kapag relihiyon walang tax. Totoo po ba? Nagtatanong lang po. Nagtatanong. Hindi po tayo nag-akusa. Nagtatanong lang. Saan galing ni Kibuloy ang bilyones niyang pera at 8 bilyones na halagang kingdom kung wala naman sa listahan sa religious affiliation ang KOGC? Hindi ba kaya pera ito ni Digong galing sa droga, galing sa nakaw, galing sa kickback, pinahawak kay Kibuloy kasi alam naman ni Digong na ang relihiyon walang tax? At tama
Tama ba ang sinabi ni Trillanes na yaman, eroplano, sasakyan, mansyon, lupa, pera ni Kibuloy ay pagmamayari ni Digong? Nagtatanong lang po, mga DDS. O mga DDS, paano nyo sagutin yan? Paano nyo sagutin yan? Hindi nyo rin masagot kasi hindi nyo rin alam. Diba? Oh, mga DDS, hindi nyo masagot yan kasi hindi nyo rin alam. Akala ko ba, miyembro ni Kibuloy, 5 milyon at pangalawa sa pinakamalaking religious group sa Pilipinas. Bakit hindi nga man lang nalista dito? Ang nandito, Philippines. 108 million Filipinos. Roman Catholic ang number 1, 85 million. Islam, 6 million. Iglesia ni Cristo, 2 million. 70 Adventist, 800,000. Aglipay, 800,000. Nasaan po doon ang QGC? Paki-explain. Nasaan po doon? Kasi pagkakaalam ko po talaga mga kababayan, kapag ka-religious o religion, wala pong tax yan. Wala kang babayaran ni isang pisong 5 duling na tax dyan sa religion kasi nasa batas natin yan. Kaya yung mga relihiyon na mahilig pumuna ng mga politician, yung mga relihiyon na mahilig makisawsaw sa politika, shame on you. Wala kayong bayad na tax na nialam pa kayo. Yung mga relihiyon na mahilig manghimasok sa gulo ng politika, pag magsitigil kayo, hindi kayo nagbabayad ng tax, mahiya naman kayo. Ang lakas ng loob ninyo, magwilga-wilga, magrally-rally, tapos hindi naman kayo bayad sa tax. So, ano pinaglalaban ninyo? Tanong ko lang, yung mga relihiyon na mahilig manakot ng mga politician, ano pinaglalaban nyo? Hindi naman kayo nagbabayad ng tax sa bayan. Ito I will tell you frankly mga kababayan, utang na loob, halos lalagpas na ko sa kalendaryo, no? Birthday ko na ngayong Mayo 7. Taga Davao ako Del Norte. Pero hindi ko alam na may QGC. Hindi ko alam na may ganyan palang relihiyon. Doon ko lang nalaman na may ganyan noong naging presidente si Digong. At saka yung gines ni Chris Aquino, si Kibuloy, nung pumunta si Chris Aquino doon sa Garden of Eden. Doon ko lang nalaman na may ganyan palang relihiyon. Yun lang mga kababayan, hindi ko talaga alam yan na may ganyan pa. Katagal-tagal ko sa Davao, Diyos mio Marimar. Doon ko lang nalaman noong yung pinasara sabi ni Kibuloy, hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ikaw ba? Kailan mo gusto mahinto gusto mo yung network mo, ihinto natin yan. Kailan mo gusto? 6 months? 7 months? 4 months? Maghintay ka lang, Vice. Apakayabang mo pala Sabi nga ni Kibuloy, sabi ni Vice, sabi ni Kibuloy, stop stop! In the name of Jesus! Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, nagtatanong lang po ako, saan po natin matagpuan yung milyones daw, 5 milyon na miyembro? Kasi actually mga kababayan, tinanong po yan ni Risa Hontiveros, ilan ba talaga ang miyembro ng QGC? Ang sabi ni Kibuloy, 5 milyon. Ngayon kung 5 milyon, nasaan? Hindi naman po pwedeng dumikit kayo sa INC or sa Iglesia ni Cristo para masabing marami kayo. Kasi kung 5 milyon kayo, bakit nung nag-rally kayo sa Liwasan Bonifacio ng almost 12 days, hindi naman kayo umabot sa 1,000? Sabi ni Mang Puri Malonzo, di siya naka-registered Ken. Di ba? Ito na, mga kababayan, patay ka din No, pera ni Digong. Pera ni Digong. Ala, mga kababayan.